Muling magandang gabi sa lahat. Good evening everyone. Mayong gabi sa tanan. Okay, maayong gabi sa mga nagatanaw sa tuwa sa YouTube. Magandang gabi sa lahat kung saan man kayo naroroon na nakaantabay sa Ladder to Heaven TV. Good evening everyone. Okay, kayong nasa virtual ministry, maayong gabi, magandang gabi sa lahat. Lahat magsabi, ako ay anak ng Diyos. Ang aking buhay ay para kay Kristo lamang. Si Kristo ay para sa akin. Kristo ay para sa Walang puwang ang diablo sa akin. walang puwang ang tablo sa I am blessed. I am blessed. I am anointed. Anointed. Highly favored. Highly favored. Healthy and strong. Healthy. I will not die. I will not die. I will live I will live. and declares the works of the Lord. Learn the word. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pagpupuring dapat lamang ay sa Kanya. Okay, buksan natin ang ating mga Biblia. Kayon dyan nasa yung mga bahay na nakaantabay sa ating channel. Kindly open your Bible if you have. Basahin po natin ang nakasulat po sa 1 Peter chapter 3 verse 12. 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are over the righteous, and His ears are open unto their prayers. But the face of the Lord is against them that do evil. Sa Tagalog, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay sa kanilang at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisagawa ng masama. Tayo po'y manalangin saglit. Ama naming banal, we are praying for you tonight, that you endowed us your wisdom and understanding so that we are able to comprehend your words and we're able to apply it in our lives. So aron Panginoong Diyos, ang bawat isa sa amin ay manahan na aayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa nakikinig, lalong-lalo na Panginoon sa aking mga taga-subaybay sa channel na ito, sa Ladder to Heaven channel. God, I pray that continue to touch them, to bless them, and these members of the Ladder to Heaven virtual ministry, continue also to pour out your blessing upon them. In Jesus' mighty name, amen and amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Okay, pag-uusapan natin ngayon kung papaano tayo magiging matuwid lagi. Kung papaano tayo maging matuwid lagi sa paningin ng Diyos. On how we are always upright in the eyes of God. Maaaring upright tayo doon sa mga mata ng tao. Subalit hindi po tayo nagiging upright kung mayroon mang mga pangyayaring ganyan. Hindi po lahat ng upright sa paningin ng tao ay upright din sa paningin ng Diyos. That is why we are not particular what the people say about us. We are so particular of what says para sa atin. Kung ano ang masasabi ng Panginoon sa atin, kung ano ang kanyang nakikita sa atin, yun po ang pinaka-importante dyan. We will not be kagaya ng sinaunang mga sinasabi ng Biblia na yung mga Parsiyo na ang hinahanap nila yung approval ng tao, yung kung ano ang tingin ng tao sa kanila. Ang sa atin po sa Ladder to Heaven, sa ating mga kapatiran, lagay natin sa ating puso at sa ating isip na kung ano ang maaaring sabihin ng Diyos sa atin. Yun pong pinaka-importante.
Hindi yung sa anong sasabihin ng ibang tao sa atin. Yung ano ang sasabihin ng Diyos sa'yo. Yung buhay ba natin ay approve sa Kanya. Yung pag-uugali ba natin approve sa Kanya. The way we think, the way we live, the way we talk is approved by God. Yan pong pinaka-importante. Amen. Kaya after all, ang Panginoon po ang naghahatol sa atin. Hindi yung tao ang nanghumahatol sa atin. Maaring sabihin ng tao, tayo napakasamang tao. Maaring di naintindihan ng tao. Yung the way we serve the Lord. Hindi lahat ng mga nakapaligid sa atin, nagagalak sa atin. Ika nga sinasabi ng isang old proverbs na you cannot please everybody. So, lang problema. But the most important things, we can please the Lord. Amen. Yung pinakamabuti diyan, yung Panginoon po ay nagagalak sa atin. At ang kanyang ang kanyang tingin sa atin ay kanyang anak na tunay. So sinasabi dito, for the eyes of the Lord are over the righteous. Ito po ay promise ng Panginoon. That is the assurance that we have as we serve the Lord. Samtang nangalagad ta sa Ginoo, samtang nagsimba ta, samtang nisunod ta sa Ginoo, we have the assurance na yung kaniyang mga mata ay sa atin nakatingin. Lagi nating tatandaan, kung ang Panginoon ay nakatingin, ibig sabihin, binabantayan tayo at handa niya tayong tulungan. Kaya nagkakaroon tayo ng kumpiyansa at confidence sa Kanya na walang masamang mangyayari sa atin at hindi tayo nagiging parabang nagiging miserable yung buhay natin sapagkat ang Panginoon ang siyang gumagabay sa atin, siya nagbabantay, siya nakaaligid, he monitored us, he always, ito pinakamaganda, he always, sabi ni David, ang aking tagapagligtas ay hindi inaantok at hindi natutulog. Kaya sinasabi dito, the eyes of the Lord are always in the righteous. Itong pinaka-importante na maintindihan natin, dapat magiging righteous tayo always before the Lord. Mahimo tang matarong sa iyahang atubangan. Mahimo tang matarong sa iyahang mga mata. How could it be? Papaano ito mangyayari? Sinasabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Subalit pag ikaw ay parating lumalapit sa Panginoon, hinahanap mo ang kanyang kalooban, hinahanap mo ang kanyang kagustuhan, out of our weaknesses, His love, His mercy will help us to be perfect before His eyes because His love will atone. Yung kanyang pag-ibig, ang iyang gugma, magtabon sa atua. Kaya sinasabi ng Biblia, love covered multitude of sin. That is the love of Christ. Kaya hindi po tayo po pwedeng lumayo sa Panginoon pag kung tayo po nagkakasala, nagkakamali. Di po tayo po pwedeng lumayo katulad ni Adan. Nang sila'y nagkasala, ay sila'y lumalayo sa Panginoon. Naintindihan natin? Pagka tayo nagkakasala at nagkakamali, in that very moment, we need most the Lord. Mas kailangan natin siya. Amen? Na tayo nagkakaroon ng pagkukulang sa Kanya. Sapagkat walang ang matuwid, sabi ng Panginoon. Di tayo nagiging matuwid sa ating sa pansariling kabutihan. Yung yung ating sariling gawa, yung kabutihan natin, that is yung self-righteousness natin, hindi nakakatulong yan pagharap natin doon sa hukuman ng Panginoon. Nakakatulong sa atin yung kanyang awa. Kaya tayo ay nagbabago sapagkat siya nahabag sa atin. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil sa Kanya. Amen.
Kaya tayo ay sumusunod sa Kanya dahil siya ay nahabag sa atin. Kasi nasabi niya na ako ang umiibig una sa inyo, na kahit pa tayo makasalanan ay Kanya tayong iniibig. Kaya paano natin yung mananatiling tayo'y banal, mananatili tayo righteous sa harapan ng Diyos, we always seek for Him. Hahanapin natin siya parati. Sinasabi niya, hahanapin niyo ako habang ako'y masusumpungan, hahanapin niyo ako habang ako'y malapit pa, hahanapin niyo ako. Hahanapin. We seek the Lord. And sinasabi pa din niya sa kanyang salita, sa Jeremiah, if you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. So, ang pagiging mabuti sa paningin ng Diyos ay ang pagiging malapit sa Diyos. Pagka malapit ka sa Diyos, malayo ka sa sanlibutan. Malayo ka sa sistema ng sanlibutan. Pag malapit ka sa Diyos, ibig sabihin, bibihira kang magkakasala at magkakamali sapagkat malapit ka sa Kanya. Kaya yung mga tao na walang Panginoon sa buhay, napakalayo ang distansya sa Panginoon. Habang ikay pumapalayo sa Panginoon kasi palang ganyan lang yan. Pagka itong sa aking kanan ang Panginoon, ang sa kaliwa yung diablo. Pagka lumalapit ka sa kaliwa, ibig sabihin lumalayo ka sa kanan. Pagka lumalayo ka sa kaliwa, ibig sabihin lumalapit ka sa kanan. Pag lumalayo ka sa Panginoon, lumalapit ka sa diablo. Pagka lumalayo ka sa diablo, ibig sabihin lumalapit ka sa Panginoon. Amen. 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 Pagka lumalapit ka doon sa kabanalan, ibig sabihin lumalayo ka sa kamunduhan. Kaya sinasabi niya, the eyes of the Lord are over the righteous. Pagka tayo po'y matuwid at tumatalima sa kanyang kautusan, yung kanyang paningin ay hindi niya iaalis sa atin. Yung kanyang paningin. Di ba kung iyong anak, mayroon kang anak na binabantayan mo, diba? Hindi mo po pwedeng ialis yung paningin sa kanya. Lalo na kung siya ay nandoon sa dangerous area. Kunyari, meron kang 3 years old, tapos tatawid siya sa kalsada. Hahayaan mo ba siyang tumawid? O tingnan mo siya kung saan siya patungo, at kung siya tatawid, ay pupuntahan mo siya at pigilan. Naintindihan? Amen. Sa atin din sa Panginoon, ganyan din Pagka tayo po'y malapit sa Panginoon, pagka po tayo lumilihis patungo sa danger zone, ang Panginoon po ay gumagawa ng paraan upang hindi tayo mapunta doon sa danger zone. Katulad ng isang physical na ama, literal na magulang. Hindi natin hinahayaan yung ating mga anak na mapahamak. Kaya tayo ay nakamonitor sa Kanya. Yung ibig sabihin, the eyes of the Lord is on the righteous, ibig sabihin, minomonitor tayo ng Panginoon. That is the benefits of our parts. Di niya tayo papabayaan, di na tayo iiwanan. Nagmumonitor siya sa atin kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya sinasabi ng Panginoon na kailanman ang mga matuwid ay hindi niya pinapabayaan. Kailanman ang mga banal ay hindi magiging pulubi, sinasabi niya. Magkakaroon man tayo ng kaunting crisis, magkaroon man tayo ng kaunting shortage, kaunti lang yon, He allows it so that we will become wise in handling the blessing, handling the resources that we have from the Lord. Kaya He allows shortage and crisis for a short period of time. Because He monitored. He always monitored. And His ears are listening. His ears are listening to our cry when we pray. Hindi lang yung mga mata niya nakikita tayo, hindi lang yung mata niya ay nakatingin sa atin. Ang kanyang tainga din ay nakikinig kung anong nangyayari sa atin. Alam mo, I give you the analogy. Yung kanyang pakikinig sa atin, alam natin na ang Panginoon ang nakakita ng lahat ng bagay.
Wala pong nakatago. But the use of the heirs, when I refer to it to the physical parents, pag di mo nakikita yung anak mo, subalit siya'y umiiyak, nakikinig ka ng siya'y umiiyak, narinig mo ang kanyang pag-iyak, hindi mo ba siya pupuntahan at searching for bakit siya umiiyak? Pupuntahan natin. Kahit hindi tayo nakikita, hindi natin siya nakikita, hindi tayo nakikita ng anak natin, pagka siya po ay umiiyak, siya po ay hindi natin alam kung ano nangyayari, bakit siya umiiyak, we come to her or him searching for the reason bakit siya umiiyak. So ang ating Panginoon ay wala pong hadlang sa kanyang paningin. Everything is revealed to Him, wala pong natatago. Ibig sabihin, yung dalawang senses ng Panginoon, the sense of hearing and the sense of seeing, are focusing on us. Na ibig sabihin, kailanman po ay yung ating mga daing, yung ating mga pangangailangan, yung ating mga hinaharap ngayon na mga pagsubok sa buhay, ay hindi po maaaring hindi niya tayo tutulungan sapagkat nakikita niya tayo at nakikinig siya sa atin. Amen. Hallelujah. So nagkakaroon po tayo ng assurance that our life is secure because the Lord is with us. Kaya sinasabi niya, yung mga mata niya at ang kanyang pakinig, siya ay nakikinig sa kanilang mga daing. He listened to our cry, to our petitions, because we are so precious in His eyes. Alam nyo, kahit nga yung mga magkasalanan, mahal ng Panginoon. Sapagkat hindi nais ng Panginoon na sila po'y mapunta sa dagat-dagatang apoy. Lalo pa kaya tayo, ikaw, ngayon na nakikinig at nanonood sa channel na ito, mahal ka ng Panginoon. And sometimes we are overloading the problems. We have a huge problem na para bang tingin natin sa ating buhay ay wala nang kabuluhan. No. Ang lahat po ng mga dumadaan sa ating buhay, kinig kayo ha, God allows it. He sees, He listens, but He allows it na mangyayari yan sa atin. Sapagkat God created the history in our lives. He created the history. Gumagawa po ang Panginoon ng kasaysayan upang mayroon kang maisalaysay. Hindi po ibig sabihin na pagka ikaw po nasa ilalim ng mga pagsubok na napakatambak na pagsubok, hindi ibig sabihin ng Panginoon po ay lumalayo sa iyo. Hindi po ibig sabihin ng Panginoon po ay para bang pinapabayaan tayo. Hindi. Sinasabi niya, as long as you live according to the principles of God, as long as you walk according to the way of God, God will never abandon us. But first and foremost, we should know that He teaches us. Katulad ng isang agila na inakay. Yung isang agila po, ay tinitrain niya yung inakay niya para kung paano lumipad. Nakatingin siya. At minsan yung inakay ay bibitiwan ng mother na agila hanggang ito'y bubulusok. Pagka ito'y nakabulusok na, ang mangyayari dyan, pag hindi niya sinahayaan mapunta doon sa ground, dadagitin niya ulit at saka dadalhin sa itaas hanggang ang kanyang inakay ay marunong ng kumakapay. Kaya ang Panginoon din ay tinutulungan tayo, tinuturuan niya tayo, tinutulungan tayo ng Panginoon, subalit tinuturuan din niya tayo kung paano po tayo magiging ganap, magiging kaaya-aya sa kanyang kaharian, sa kanyang sinasabing destiny natin. Hallelujah. Nakinig ba kayo? Nandyan ba kayo? Amen. So, minsan ng buhay natin, sasabihin natin, ako'y naglilingkod sa Panginoon, so bakit ganito rin nangyayari sa buhay ko? Ang daming pagsubok.
Hindi ko naintindihan buhay ko kung bakit daming pagsubok. Take note, God creating a history in your life. Kasi pagka wala po kayong kwento, wala kayong kwenta, wala tayong kwenta pag wala tayong kwento. At pag wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Naintindihan? Subalit pag mayroon tayong mga karanasan sa buhay, na siya pong nagbibigay sa atin ng karunungan kung paano po tayo nagtatagumpay sa tulong ng Panginoon, hindi sa tulong natin. Hindi sa ating kakayahan, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Tinutulungan tayo ng Panginoon Diyos. At masasabi natin sa ibang tao na ang Panginoon pala tumutulong sa atin. Pag magkaroon sila ng problema ang kagaya natin, masasabi natin sa kanila na, alam mo kapatid, naranasan mo. At ang ginawa ko ay, pinasa Diyos ko lahat. Hinayaan ko ang Panginoon na isang gagawa sa akin. So, in those ways, you are teaching them to trust in the Lord because you yourselves experiencing that kind of struggles, that kinds of problem. That's yung kanyang naranasan mo. So, maaari ka ngayong magturo sa kanya kung paano mo napagtagumpayan. That is saysay, that is kwento. Pag wala tayong kwento, wala tayong kwenta. Pagka wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Kaya kung marami tayong problema, hindi ibig sabihin hindi tayo pinapakinggan ng Diyos, hindi tayo tinitingnan ng Diyos, hindi siya nakikinig sa atin, hindi siya tumutulong sa atin. Kung marami po tayong problema, tandaan po natin, God created the history in our lives. Amen. Kaya wag po tayong mawala ng pananampalataya sa Kanya, sapagkat sinasabi niya, my eyes are focusing on you and my ears are focusing on you. Nakikinig ako sa iyong mga daing at ang aking mga mata ay nagmamasid sa iyo. Mananatili kayong tapat. Yung importante kasi dito, mananatili tayong tapat. We will still faithful because God is faithful. Lahat magsabi, God is faithful. Ano man ang naranasan nyo sa buhay ngayon, di ko alam, kayo na nanonood sa channel na ito. I do not know your struggles, I do not know your present situations, but what I know is God is watching us, is listening us. Do not forsake your faith. Keep your faith growing. Keep your faith working. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, yung matutuwid, yung mga may pananampalataya sa Kanya. Si Abraham po nagiging matuwid before the eyes of the Lord because Abraham believed the Lord. At kung tayo nanampalataya sa Kanya, hindi po natin maiwasan na tayo mangamba. Subalit yung pananampalataya natin ay ating palakasin upang hindi tayo ma-overtaken ng pangamba. God created the history. The Israelites was experiencing hardship for 430 years in Egypt. Because God created the history upon the lives of the people. He also created us the history. Kung meron po tayong pagsubok, sinasabi ng Panginoon tayo magalak sapagkat God created the history. Amen? Amen. Meron ba kayong mga pagsubok sa buhay? Tapos yung kamay may pinagdadaan ng pagsubok sa buhay. Amen, amen. Palakpak yung mga may pinagdadaanan sa buhay. At shout hallelujah yung mga nararamdaman nila na ang Panginoon ay gumagabay sa kanila sa kanilang paglalakbay. Hallelujah! Hallelujah. Yun. Hallelujah. Sapagkat pagka ang Panginoon ay nakatingin sa iyo at nakikinig sa iyo, ibig sabihin kasama mo siya. Amen? Amen. Amen? Ngayon isang awit, kasama natin ang Diyos. Di ako nangangamba. Di ako nababalisa. Kasama natin ang Diyos. So nagkakaroon po tayo ng assurance. Yan po ang ating dapat tandaan. Ano man po ang mga pinagdadaanan natin ngayon, tandaan po natin. Kung di mo na naintindihan yung harap mo, di mo na naintindihan yung likuran mo, di mo na naintindihan yung sa magkabilang buhay mo. Sa paligid mo, di mo na naintindihan. Tingin ka lang sa taas sapagkat yung sa taas ang nakakaintindi sa'yo. Amen. Amen?
Kung gaano man kalawak yung lupa, tandaan natin, mas malawak ang langit. Amen. Kung gaano man kadami yung problema natin, tandaan natin, mas madami ang solusyon ng Panginoon. Sapagkat siya ay nakikinig at sapagkat siya po'y nakatingin sa atin. So, trust the Lord with all your heart. Sabihin mo sa katabi mo, trust the Lord with all your heart. At sa lahat ng nakikinig, sabihin mo, trust the Lord with all your heart. Nanonood ngayon. Maaring meron kang pagsubok sa buhay. At kung ikaw nakatingin ngayon, nanonood, at minsan yung mga walang Panginoon sa buhay, they are hopeless. And the only solution na kanyang nakikita is pagbigti. Huwag mong gawin yan. Listen carefully. Jesus loves you. The Lord loves you. He sees everything. Come to Him. Sabihin mo, Lord, kailangan kita. Kailangan ko ang tulong mo. At ang Panginoon ay nariyan. Yung sinasabi niya, come to me all of you who are tired and carry heavily laden, and I will give you rest. Siya'y nakikinig at siya'y nakatingin sa atin. Ang kailangan natin gawin, mananatili tayong matuwid sa Kanya. Papaano? Sinasabi niya, come to me. So punta tayo, lapit tayo sa Panginoon. Surrender your life to Him. To be holy before Him is to give our everything to Him. Lahat magsabi, lahat magsabi din sa virtual, sabihin natin, Lord, take more of me. Take more of me. Give me more of you. Give me more of you. In Jesus' name. Yes. Take more of me and give me more of you. He's listening and He's watching us. Not from a distance. Kasi may awit, from a distance. Di ba? Narinig nyo yung awit na ganyan? From a distance. From a distance. Alam nyo? God is watching us in a close range. Because He is with us. Amen. Amen? Nasa tabi mo ang Panginoon. Lumingon ka sa tabi mo, nandyan siya. Hinihintay ka lang niya, kumalabit sa Kanya, Lord, pagod na ako sa buhay ko. At sinasabi ng Panginoon sa'yo, kanina pa ako naghihintay na ilagay mo yan sa akin. Amen. So let us pray. Meron pa kayo naintindihan? Amen. Naway, meron kayo naintindihan at sa mga nanonood, if you are blessed this channel and this message, kindly share, subscribe, and like, and share to others this video. And you can write your comments so that we can upgrade, we can give you more information about the word of the Lord. Let us pray. Father God, I pray. Salamat, Panginoon, that you sealed the words that I have given to them. I pray, Holy Spirit, continue to touch them, help them. Kung meron man, Panginoon, mga may pinagdadaanan sa buhay, alam namin, Panginoong Diyos, na sinasabi mo, you are watching us and you are listening us. I pray, Holy Spirit, that you will touch the lives of these people. Touch the lives of the member of Ladder to Heaven Ministry, virtual ministry, Lord. Lord God, ano man ang kanilang mga challenges na pinagdadaanan, alam po namin ay aming mapagtagumpayan sapagkat kasama ka po namin, Panginoon. Lord God, I pray that you will touch them. I pray that you will help them, that will strengthen their faith, O God, in Jesus' name. Use them. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon Diyos. Ano man ang aming mga pangangailangan ay punuin mo po, Panginoon. You are the God that provided us. You are Jehovah Jireh, the Lord that provides. Lord God, also I proclaim sa lahat po na nanonood sa channel na ito. Ano man po, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan sa buhay. Salamat po, Panginoon, na sila po ay magkakaroon ng tagumpay, magkaroon po ng kaayusan ang kanilang mga buhay.
Kung man, Panginoon, may karamdaman, I speak healing upon them. Sila na nakikinig, nanonood sa channel na ito, Lord God, pagpalain niyo po at ang kanilang buong pong sambahayan ay pagpalain niyo po, Panginoon. I release your grace and blessing in Jesus' mighty name. Amen and amen.